we're so happy. As they said, it's been 12 years, so this is really awesome time for all of us. And just shoot away whatever question you'd like to ask. Okay, thank you, Miss. Sa pagpunta niyo dito, like Ellen, I am so happy also to present our film which took 12 years to finish at excited kami lahat para mapanood niyo. Thank you, Direk. And of course, the creative meta docu-fiction director, yan, si Direk Arjan Mar Rebecca. Magandang hapon sa inyo lahat. So, ang sabi ko rin sa salamat din ako kay Direk Ellen at Direk Jeffrey kasi parang din ako nagmamaster class habang binubuo ko yung pelikula. Sabi nga ang ganda ng material. So, nagdagdag na lang kami ng aming yung dagdag vision. Pero sa totoo lang, maganda na yung material pa. Salamat at nabuo na namin siya sa ngayong taon. At sana, yun, hindi na magustuhan nyo kundi sana maging makadagdag ng mensahe para sa inyo at sa bayan. Salamat po. Thank you, Direk. And of course, no, kailangan po natin mapakinggan kasi gusto natin official na talaga ito. We'd like to hear from Mr. Rosario Sapitan from NHCP. Magandang hapon po. Narito po ako to represent Chair Galari Rotamse. This year po ay sineselebrate po natin ang 150th birth anniversary of Oriang de la Candini. And ito po, kaya po we are supporting this endeavor. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Yan, 150 years. And of course, let's hear from Filipino historian and academic, Professor Xiao Chun. Una sa lahat, nagpapasalamat ako na nakaupo ako rito sa pelikula. Nagpapasalamat ako sa National Historical Commission of the Philippines kasi sinuportahan niyo po ang pelikulang ito sa lahat ng press na mapapakalat po ng ating mensahe. At gusto ko i-recognize na nandito ang kaanak ni Gregoria de Jesus na pinangungunahan ni Miss Bobby Nakpil, Viola, Santos Viola ng bahay Nakpilayon po siya. Siya po talagang matindi ang kanyang para siyang yung lola niya, matapang at magaling. So siguro masasabi ko lang po, sabi ko kasi ni Gregoria, alalahanin Tuwina ang mga banal na aral ng mga bayani na nasawi dahil sa pag-ibig sa bayan. So yung ginagawa po natin ngayon ay napakahalaga sapagkat yun yung eksaktong ibinilin niya po, isa sa 10 ibinilin niya sa atin. Alalahanin natin ang kasaysayan at lalong alalahanin natin ang papel ng babae sa ating kasaysayan. Salamat po. Thank you, Professor Xiao. Yan. And syempre kailangan natin mapakinggan ang ating Andres Bonifacio, Mr. Ronco Nasino. Mabuhay. Magandang hapon po at tulad namin lahat ay very excited po kami na panood natin sa wakas and all together. So, naasahan po namin na maramdaman po namin ang suporta ninyo to get this out. Please tell all your friends and family. And I believe after watching mamaya, lahat po tayo ay magiging mas vocal to represent each and every Filipino, lalo na sa ongoing situation natin, alam natin yung lahat. And I hope that we all leave this place as a Gregoria de Jesus. Thank you, Andres Bonifacio. And of course, dito po sa pelikulang ito, no, may mga iba't ibang mga Gregoria de Jesus tayong makikilala. Pero simulan po natin sa younger Gregoria de Jesus na si Miss Elora Espan. Ayan, so maraming salamat po sa pagsuporta at pagdating dito at samahan kami ngayong gabi, hapon, o whatever. Pero ayun, maraming salamat sa mainit na pagtanggap. At sana magpadayon tayo after natin panoorin ang pelikulang ito. Magpadayon tayo sa mga aral na ibinigay ni Gregoria. So maraming salamat. Thank you, Miss Elora. And of course, the matriarch, the wise Gregoria de Jesus, Miss Gina Pareño. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa wakas, kapapanood ko na rin ang ginawa ng pelikula. Naku, hindi ko kayo magsisisi kasi talagang iningatan namin maigi ang paggawa ng
ng pelikulang ito. At natutuwa ako, kasama ko kayo ngayon. Malaking bagay po sa akin ito. Salamat po. Maraming salamat po, Miss Gina. Can you post the poster I said? Baka ma-monopolize ko rin, no? I'll try to keep it short. 12 years ago, that was 2013, 150th yun ni Andres Bonifacio. 150th. Okay? Sabi ko, alam ko magkakaroon ng pelikula. Pero sa dinami-dami ng mga pelikulang historical, naisip ko, parang lagi yata mga lalaki yung nangunguna sa mga historical films. Hindi ba sa pagbubuo ng bayan, hindi ba kasama ang mga kababaihan? Even then, that was already my question. So, naghanap ako kung sino pa yung pwede kong pag-aralan. No? So, I thought of Gregorio de Jesus kasi siya yung asawa ni Andres Bonifacio na father of Philippine Revolution. Bakit wala akong alam doon? Diba, ang alam lang natin yung umikot-ikot siya sa bundok, hindi niya mahanap yung kanyang katawan ni Andres, at saka yung walang lihim na di nakakaya. Parang namatay na rin siya, we didn't know anything. In fact, up to now, if you go to schools, hindi siya kilala. Pero nung inaral namin siya for 2 years, Mr. Thank you for that question. Namangha ako. Sabi ko ba, why is she overlooked? Napakagaling naman niya. Malalaman niyo yan. Thank you for coming and I hope you will all stay. Kasi ang gusto ko siguro yung makilala siya. Makilala niyo siya. Kasi footnote lang siya sa mga history books. Diba? Pangalawa, kung naglupasay, hindi pa ako naglupasay. Kahit si Jeffrey, kapartner ko yan, naglabas na nga kami pareho ng pera. We were always thinking, magagawa namin kahit paano. No? Pero I will tell you something, no? Baka hindi kayo masyadong maniwala. May esoteric, rin, no? Mayroon akong kaibigan, actually tatlo sila, nung nagsabi sa akin, yung isa, gusto ko na mag-give up, sabi niya, wag, esoteric to. Maririnig yun ito sa movie. Sabi niya sa akin, wag, hinihila niya yung tenga mo, makinig ka. In fact, tonight, may darating dito, isa rin siya, who approached me and said, I talk to the dead. Alam mo, pag gano'n, siyempre kinakabahan kayo. Tutuloy siya. Marami pa kayong makikita ganyan, no? So, nandun ninyo, no? She has this voice that has to be heard. Okay? Nung hindi kami nanalo sa festival, alam niyo na siguro yun, siyempre, hindi nga kami napili, no? Hindi kami napili sa festival. We had a big budget commitment. Nung nawala yun, siyempre, nakaka-depress, no? So, hanap-hanap din na. I even gave it to a woman director who had a producer pero hindi natuloy. No? Pero sabi ko, ayoko na rin maghanap ng mag-pro-produce na baka, kasi nag-give up nung hindi nakapasok sa festival. Eh. Kasi alam niyo naman ang festival natin, that's where the money can be made, di ba? Sabi ko, yun talagang naniniwala rin sa project. Kaya it took also 12 years. No? Kasi hindi ko na alam kung anong format kasi pag feature pa rin yung film, magastos talaga. No? So at first, I thought documentary. Okay? Pero ayoko yung straightforward na documentary kasi hindi ganun karami ang nanonood nun. Kasi gusto talaga narinig ang boses niya. No? So naghahanap rin ako kung ano yung treatment. And then I met Arjan Mar Rebeta. So nag-pitch siya. Yung una niyang pitch, unang-una, kung nakita niyo na yung teaser nito, nandun yung start image ni Lovie na sa initiation. At second, pinasok na rin yung esoteric parts. Ibig sabihin, uy, naniniwala siya. No? Naniniwala siya. In fact, pag narinig niyo siya, kasi ginawa niyang meta-docu-fiction film. Pag narinig niyo, manapanood niyo, makikita niyo rin yung sentimento. And I thought, this was it. Noong 2024, sabi ko, nalaman ko, 150th year na ni Oriam, sabi ko, kailangan matapos na natin. Tatanggapin mo ba? Sabi ko. Kasi kung hindi, i-retire ko na talaga to kasi it had been on my mind for so long. I have been shooting documentaries, interviews, etc. etc. When NHCP partnered with us, no, I was so thankful. No, they're here, no? There are many representatives from the National Historical. I didn't know na napili
crazy siya na i-commemorate nila this year. Diba? After 128 years, that is so awesome. No? She was only 22 in 1897. Kaya sabi ko, diba, I mean, maybe, dapat siya magsasalita nun. Maybe it was all intentional. I hope that answered your question. Thank you. Thanks. Hello. Yes. Marching from Tata Page. I don't know.